Hello guys, what's up? Magandang gabi. Welcome to my another vlog na naman sa episode natin, no? So, bago tayo mag-start sa vlog na to, shoutout ko muna yung mga newly subscribers natin, no? So, we're turning 956 subscribers na, no? So, yun na, konti-konti na lang talaga. Mga 14 subscribers na lang tayo, makakamit na natin yung 1K. Maraming salamat sa inyo. For today's vlog naman, mag-uusapan naman natin yung mga iba-ibang vibration ng motor. Ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng vibration ng motor based sa aking experience kasi araw-araw tayo gumagamit ng motor. So anyway, dahil nga yung natin, yung mga past nating mga vlogs, yun nga, napakita tayo ng Sigunyal kasi dahil sa kanyang disalignment. Pero yung ating Sigunyal is maayos pa yun kasi meron namang spare parts ang mga Sigunyal. So, yung Sigunyal kasi, ang pinaka-issue kasi sa mga Sigunyal kasi is kadalasan, di ko sigurado kung lahat ng Sigunyal ganun. Pero sa Mins Forte kasi, dun sa isang napanood kong video kay Idol Mascarenas Genrix TV, yun nga, minsan yung mga side bearing is lumuluwag na yung lagayan ng bearing. Yun, nagkakaroon ng problema, nagkakaproblema at dumarating sa point na nag-aaganon dahil nga siguro sa katagalan ng Sigunyal na may alog na yung mga side bearing, inaano pa rin, hindi pa rin pinapabiyak. So lumalala yung ikot kasi ang mga bearing na Sigunyal is bugbog yan sa biyahe araw-araw, kaya tayo nagpapalit ng langis. So ako, alam naman natin na ako ay 1K lang ako nagpapalit ng langis kasi ayoko ng mga 1515, 1212, wala akong ano dun sa wala akong masyadong mga paniniwala sa ibang mga motorcycle users. Mas gusto ko kasi 1K lang kasi at least yung langis kasi is baga every 1K bago. So pinaka-tip ko lang pag nag-change oil kayo, ang gagawin nyo is kung mag-change oil kayo sa gabi, kung kayo naman ang gumagawa ng ganun, siguraduhin nyo na mas maganda kung bukas nyo na siyang hanggang bukas nyo na siya i-drain. So kunwari, ang pasok mo ngayon is, ang pasok mo is pang umaga hanggang alas 5 lang, tapos sasabay ka na. So pagpahingayin mo na siya ng mga, siguro pagpahingayin mo siya ng mga 2 oras, tapos i-change oil mo na siya. Tapos pag nataktak mo na yung langis, tapos yung motor mo na tapos mo na galaw-galawin, hanggang kinabukasan, ayaan mo lang siya the next day. kasi umaano pa yung langis doon, tulo pa ng tulo yun hanggang sa maubos yung langis. Ang mga nakakatakot lang kasi doon is yung bolt kasi. Siyempre yung bolt hindi naka tornilyo. So baka may pumasok doon sa loob, baka makapasok sa makina natin, hindi natin alam. Like mga ipis, mga langgang, baka makapasok sila doon sa loob. Tapos, pangalawa, mas maganda kasi yun pag kinabukasan ka na maglalagay ng langis kasi mas maganda yung pagdidrain ng langis, yung mga dati. Kasi ang ating motor is, karamihan yan, hindi na yung langis, hindi na uubos yung pinaka lumang langis. Kaya nga mas gusto ko talaga naka 1K lang na langis. Except sa mga except sa mga vibration. Sa vibration kasi is ibang ibang usapan naman yan. So sa sa vibration kasi minsan baka sa lang yan, sa valve clearance. Siyempre pag nagpapa-valve clearance tayo is dapat sinasabayan natin na magpapalit ng langis yan kasi tune up siyempre dapat bago langis niyan. Kasi inano yung langis kumbaga inano yung ating magneto, sinenter na yung yung alignment, then luluwagan mo na yung yung mga tappet screw para uulitin yung tune up, isiset ulit yun. So maganda rin naman yung tune up yung motor pag medyo ma-vibrate na, tsaka medyo medyo magaspang yung takbo. Kasi pwede magkaroon ng caution, masira yung mga rocker arm. Tapos, yung mga iba-ibang part naman ng vibration ng motor, based sa aking experience,
Yung mga bell na mga naka-groove, ayun yung mga lining na papudpud na. Nagkakaroon kasi ang nangyayari kasi dyan is, yung mga lining kasi natin is, sumasagi yung lining sa ating bell. Whether naka anti-groove, non-groove or naka-groove. Pero ang nangyayari kasi is, pag naka-groove kasi mas madali daw, sabi nila, mas madali daw mapudpud. So, nangyayari yung mga pagkaskas ng lining sa groove na bell is kakaroon ng mga may mga nagkakalaglagan ng mga parang mga debris. Yun. Kaya nangyayari is sumisiksik lang yung debris dun sa kanto ng mga bell. So, pag tayo nag-high RPM sa kalsada, may cost yun. May cost talaga yung ganun. Yun. May cost talaga yung mga ganung bagay. Kasi, ibig sabihin, hanggang tumatagal, dumadami yung debris, tapos, ang kailangan talagang gawin doon, magpapalis ka ng panggilid. Pangalawa, ang aking base experience din kasi is, baka yung ating secondary sliding shape, baka may uka na. Pero, once na binuksan naman yung panggilid, pag nakita naman walang problema, goods pa yun. Baga, lalagay lang natin ng yun. Lalagay natin panibagong grasa, tapos, papalitan natin yung dalawang o-ring nun. Kasi may dalawang o-ring yun eh. So, still yung ating sheave is yung pang Mio Sporty pa rin na stock, yung pa rin gamit natin simula dati. Hanggang ngayon yung pa rin. Kasi alaga sa ating grasa. Kasi ang mga o-ring nun baka palitin na rin, malamang matagal na kasi yun. Tapos, syempre, by December kasi is magpapabukas ako ng panggilid. December or January, papabukas akong panggilid. Papalit ako ng 3 pirasong damper, papalit ako ng clutch lining, tsaka clutch bell na stock lahat muna. Stock na lahat. I will back my stock part sa ating torque drive. Sa sliding shift kasi stock pa rin tayo hanggang pag binuksan kasi natin, makikita naman natin kung may uka o wala pa. Tapos, ating pulley still, gamitin pa rin natin yon. CBT pulley set yun. Tapos, sa ating pulley naman pala guys, ang gamit nating bushing doon is yung stock pa rin. So matagal na rin kasi yung bushing na yun. So may rin yun, may cost din ng pagbabibrate kasi matagal na rin yung ating motor. So matagal na rin yung bushing sa ating pulley set. So yung ating pulley, dry pace saka yung pulley set, binenta natin dito sa ating barangay malapit dito sa kakilala ko. Kasi nag JBT ako. Then ating bola ngayon is 10-9. Nagpita ako ng bola. So JBT ulit 'yun. So sa bola naman ng mga scooter, hindi naman sila kagad madaling masira. Kasi minsan pag pudpud talaga yung bola nyo, may alog-alog na rin yung mga slider ng pulley nyo. And may tama na rin konti or may alog na konti yung bushing nyo, isa yan sa mga vibration, nagkukos ng vibration sa panggilid yon. Kumbaga, ang opinion ko is pulley set sa may slider tsaka sa bushing, yan yung mga nagkukos ng vibration, tsaka sa torque drive doon sa lining at sa bell. And doon sa sliding sheave na yon, tinatawag nila. Kasi pag nag-high RPM ka na kasi is may tendency na umaano na yung bell tsaka yung clutch lining, nagdidikit na sila. So parang imbes na preno ka, dapat na umiikot lang doon yung bell. Kaso umiikot na rin yung yung lining. Pangalawa naman, siguro yung sa swing arm ng ating Mio Sporty, no. So sa ibang motor ganoon din. Make sure na maikpit dapat yung inyong swing arm kasi sa Mio Sporty is meron silang tinatawag na rubber damper. Rubber damper, kapag once na nag-crack na yan, yung parang pag-uwi, kailangan na nyo palitan yun. Kahit saan dun sa dalawa mag-crack. Maganda make sure mas bago na ulit. Tapos, ang ating swing arm is hindi lang rubber damper ang pinapalitan. Papalit din tayo ng bearing. Kasi yung bearing is importante rin yan dahil lalo pag may angkas tayo, siyempre umaano yung motor. Magsasayaw-sayaw. Ang vibration naman, minsan kadalasan sa rin yan, sa tawag dito sa ating preno, sa harapan.
So ngayon, bago yung ating brake pad, bago din yung ating brake disc. So nung una, kakabit lang, medyo masikip. Kasi bago pa. Kumbaga yung brake disc is hindi pa nahasa, hindi pa naliliya ng brake pad. And yung brake pad hindi pa nabibrake in yung goma. So yan yung mga tendency. Once na ma-break in mo na yung preno sa harapan, medyo medyo magano na yung disc brake and yung brake pad. Dalawa sila is magbe-break in na sila. So magkakaroon na sila ng mga decrease material. Ano ba pag sinabing decrease material? Yun yung parang nagdi-decrease na yung kanyang grams, nababawas na. Ayun ng ating isa sa mga vibration. Pangatlong vibration naman na alam ko is sa headset. Siyempre, sa mga bike, sa mga motor. Sa motor kasi ang tawag sa headset is steering wheel. So, yung mga bushing or yung mga bulitas na headset sa ating motor is minsan may mga tama-tama na yung mga bilog-bilog na mga bulitas kasi kahit sabihin natin maigpit ang pagkakabit niyan, minsan na rin ang bearing tsaka yung bulitas is nadudurog din yan cause of sa mga kalsada na malubak. So minsan pag hindi ka na nalulubak ka, minsan na tumataga ka pa doon sa mga lubak-lubak na malala. So may rin yun, may cost din yun sa ating vibration. Ay pang-apat naman guys, ang ating one of the vibration of motorcycle is yung flarings. Sa flarings kasi is minsan mga tornilyo kulang-kulang. Minsan ayaw nilalagyan ng tornilyo na kompleto kasi ayaw nga daw nila minsan kasi nagkakarak daw kasi minsan yung mga thread ng mga pairings pagka lagi may tornilyo na kinakabit. So sa ating Mio Sporty naman is dalawang tornilyo na nakakabit doon. Okay naman ako doon, goods naman ako doon, wala namang problema. Then sa sa Lazada naman, sa Shopee meron naman silang mga nabibili mga spare parts. Pwede naman yun. So, sa mga pairings kasi minsan kakaluwagan din minsan yung mga tornilyo, kakaluwagan din minsan yung laro. Kumbaga may konting side play yung mga kaha. And minsan sa rin ang vibration, nagkakos din yan sa mga cam bearing. Kasi ang ating Mio Sporty is dalawa yung cam bearing. Malaki tsaka maliit. So, once na may minsan pag nakaramdam ka sa mga high RPM, kakaramdam ka ng mga vibration, minsan akala mo sa sigunyal pero hindi pala, sa paggilid lang pala. So for December, sana baka sipagin tayo, magpabukas tayo ng panggil ulit and makabit na natin yung mga tornilyo na binili natin sa Lazada. So mas maganda kasi kung kumpleto yung tornilyo ng crankcase and makita na yung loob ng torque drive and baka yung ating slider sa pulley is kailangan natin palitan. Baka may alog na rin yun and yung bushing niya. Kasi yung ating bushing sa pulley set is galing din sa Mio Sporty na pulley set stock. So pwede naman pala sa mga JPT and mga pangkarera ng mga pulley. So once na yung mga binanggit kong pyesa mapapalitan na natin lahat. So baka doon na tayo magkaroon ng tawag dito, good performance kahit aggressive yung takbo mo, high RPM ka, walang mangyayari. Walang magiging vibration. And lastly, yung ating gulong. Yung gulong kasi natin is 80-80 lang yung likod. So, shoutout kay Jello kasi binigyan niya ako ng gulong. Tapos, IRC yung brand. So, hindi ko alam kung saan galing yung gulong yun na stock. Sinubukan natin, pinilagyan natin ng bagong sealant. Nilinis ko yung buong gulong kasi yung gulong na yun is matambak daw, sayang naman daw. So, sinusulit ko yung gulong na yun. Once na mapudpud lahat yun, magbabalik tayo sa 90-80 na laki. So, ang ating shock sa likod is Racing Boy. So, meaning is bumaba ng konti yung motor and lumapad yung spring. Medyo mas maganda yung kaysa naman sa stock. Kasi ang stock kasi is minsan 1 year and a half lang na tumatagas na. So, nagkakaroon ng problema. Pero hindi alam ng iba is, ang stock kasi is standard lang yung height ng motor, medyo tataas konti yung motor. Yun yung mga So, matagal na rin yung Racing Boy kung shock, medyo na rin yun. Ganda rin yun dahil hanggang still wala pa rin tagas. Lagi ko sinisilip yan.
lalo ngayon, nag-uulan-ulan pa rin. So, madumi yung motor. So, pag naglinis ka ng motor, doon mo malalaman na okay pa yung shock. And meron siyang parang mataba sa may bandang gitna. Malapit sa tinutornilyoan sa baba. Meron siyang mga circle-circle na bilog. Ibig sabihin, yun yung adjustment ng pagtigas and paglambot ng shock. And kung magbubukas ka naman din doon sa gilid, sa behind of the rear shock, silipin mo na rin yung tornilyo, baka maluwag na yun or mahigpit pa. Pero kung maluwag yun, kailangan mo higpitan yun dahil yun yung isa sa mga vibration na nararamdaman natin. At isa pa, hindi, akala siguro ng mga nagmumotor is, ang vibration nila isa sa mga makina. Minsan nagkakamali tayo dyan, minsan di mo alam sa ano lang, headset lang, sa swing arm lang, sa panggilid lang pala. And yung iba pa mga tornilyo na hindi mo alam na maluwag na pala. So kasi tayo siyempre, pagod sa trabaho, gamit lang ng motor, lagi natin inaalala sa motor, magpagas and magpalit lang ng langis. So yung ibang mga pyesa is hindi na natin sila naiintindihan. Hindi na natin sila masyadong naiintindi. Ayun. So, sana itong bagong video natin ay magkaroon pa kayo ng mga panibagong kaalaman na pwede pa rin nating malaman sa iba-ibang nagbablog or sa akin mismo. Kasi ako mismo ay nagpapaliwanag. Tapos, maganda rin para at least malaman din nyo yung mga mga konting kaalaman ko. Dahil isa rin ako sa mga nakasubaybay sa mga ibang vlogger pagdating sa motor. By the way pala guys, mag-update tayo sa ating mga bike shop. Sa Quiapo, tayo dyan, mag-vlog tayo dyan. Abang-abang lang kayo mga kaibigan, mga guys. Alamin natin yung mga presyuhan and malapit na rin kasi magpasko. So, kung meron din sila sigurong tatanong tayo kung may mga sale ba silang mga bike at may magkano ang mga loaded nilang bike. Malalaman nyo lahat yan. So, bye-bye lang kayo sa ating YouTube. And shout out pala doon sa ating katrabaho, bagong subscriber na siya sa akin. So, alam mo na makukuha mo sa akin pag nag-subscribe ka sa akin. So, maraming salamat. At ganito na lang yung vlog natin guys. Last day na ng pasok natin bukas, October 30. So, sa 31 hanggang 2, ano na tayo? Wala na tayong pasok. We are back sa November 10 na tayo babalik sa trabaho ulit. So makakapagpahinga na tayo ng mga ilang araw and huwag kayong masyadong mainit. Marami pa tayong iba-vlog tungkol sa pagbabike. Ngayon, siningit ko lang yung ating kaalaman sa motor. So maraming salamat.